Since inaasahan nga po natin, today na yung huling araw for Article 4, yung grave threats. Can we say na enough na po ba lahat ng mga ebidensya, lahat ng testimonya na naiharap po natin sa impeachment court to convince our senator judges to convict the Vice President? Well, again, una-una we have to emphasize, we'll always respect the authority of the impeachment court, which was granted to it under the Constitution, to decide on this matter. So hindi ho namin pangungunahan kung ano maging desisyon nila. Pero ang pwede naming sabihin is malaki ang tiwala namin at kumpiyansa sa ebidensya na naming nailatag na paukol dito sa grave threats. Again, at this point, wala nang katanungan kung totoo ba itong video na napanood na by this time ng lahat ng tao na siguro dito kung saan ginawa yung pag-amin na meron ng kasunduan ng Vice Presidente para paslangin ng Presidente. So wala nang question dyan. Napakaliwanag na din kung ba ang kadahilanan bakit ito seneryoso ng NBI. Dahil na nga, hindi ito isang isolated event, hindi ito isang sentence lamang or isang viral video. May pattern of pattern of violence na nakita, both in actions and in words. At patukoy dito sa naging salita niya, consistent siya, even before that November 23 video. Months before, sinabi na niya, gusto niyang pugutan ng ulong presidente. Sinundan niya na ito na pag-amin na actually meron na siyang kasunduan na patay ng presidente. Pagkatapos, 3 days after, hindi niya binawi, pinandigan pa niya yung salita niya. So, para sa amin, napakalinaw na ng ebidensya na ilinatag namin sa kaso na to. Actually, maganda yung pagka-explain ni Attorney Jay. Sa akin lang talagang hindi naman nagbago yung ebidensya nga, yung for lack of a better term, hindi naman natibag yung mga witness. Mas nabuo pa nga yung picture, saka na-affirm na po na there is an existing threat. At ang threat na po yun, nanggaling po sa pangalawang Pangulo. So, parang nasemento lang, pinatibay lalo. Sige, Kong Rog. No, because he called me out lang. Pero just to say na I think Attorney Jay really summarized it really well. For the prosecution, I think we do believe that the evidence has already established all the points that the prosecution needed to establish. In fact, not just the witnesses and the indirect, dahil during cross, some points were already made na nakita po ng prosecution na we could actually do with less witnesses. And in fact, we did drop witnesses. So, yeah, I think it speaks of the confidence of the prosecution that the point has been made. Sige, Attorney. And sa tingin namin, sa panahon na to, maliwanag na yung mga napatunayang salita at aksyon ng Vice Presidente, makakasagot na siya dun sa mga importanteng katanungan dito sa impeachment proceedings na to, which is, itong mga ganitong salita, itong ganitong mga aksyon, pinapakita ba nito na karapat-dapat pa rin manatili na pinakapangalawang, pinakamataas at makapangyarihan na lingkod bayan ng Vice Presidente? Itong mga aksyon at mga salita na to, pinapakita ba nito na kanya nang pinagtaksilan ang tiwala ng bayan nung siya ay linuklok sa pwesto na to? Pinapakita na ba nito na maliwanag, nagkaroon siya ng seryosong paglabag sa saligang batas? Para sa amin, maliwanag na ho yung kasagutan dyan.